Ito hong martial law inaatungal ho ni Franklin Drilon na kesyo parang antibiotic. Ang antibiotic ay lagi mong iniinom. Pero pag over-the-counter drug daw kinakailangan, ano ba't mga pinagsasalita nyo? Ang antibiotic ay isang bagay na wag dapat, baka ma-immune ang iyong katawan na yan. Hindi na efektibo pag nag-antibiotic ka. Ano ka, doktor? Ay, naku, Mas Mariosep. Ilabas si Franklin, ang ating kaibigan sa... Eto ho, sa Franklin. Alright. Okay, Senator Franklin, hinay-hinay ka ngayong Pasko, ah. Alam mo na. Okay. Meron sinasabing holiday heart syndrome. Ang ibig sabihin niyan, kapag ikay overweight, make sure na ang iyong kinakain, maalat, matamis. Makolesterol, wag dati kasi mapupuno na ng mga hospital. Pagkatapos ng Christmas, tulad ikaw Jason, mahilig ka sa taba. Tulad nitong si Jonathan, mahilig sa itlog at hotdog at yung mga albumin ng puting itlog na kumbaga, Jesus Mariosep, hindi ho maganda sa mga ano yan. Mag-iingat kayo dyan. Yung mga matatamis, Jesus Mariosep. Well, Franklin, labas mo muna na. Now the zoo, Bitag Live Zoo in the morning. This is it. Okay. Magandang umaga raw sa inyong lahat. Mula sa Iloilo, maayong aga. Tuloy mo. Matagal na raw siyang hindi nag-guest at hindi ko nilalabas dahil may paborito ako. May basihan ba ang pagdedeklara ng martial law? Mayroon ba talaga nakikitang pangarib ang ating pamahalaan sa Mindanao? Well, may mga bagay na hindi ginagawa na walang dahilan. Lahat ng bagay sa mundong ito, sa larangan ng politika, sa pamamilya, pampersonal na buhay, kung hindi mo alam ang dahilan, epekto ka lang nakatingin. Tulad ho ni Franklin Drilon. Labas ho natin si Senator Franklin Drilon. Ito ho yung kanyang character pagdating ho sa Bitag Live Zoo in the morning. Come on, hit it, Franklin. Nasaan? Alright, balik si Franklin. Sabi ni Franklin, hindi tama na ang pagdedeklara ng martial law sa Mindanao at baka masanay na ang tao na ang kapayapaan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagdedeklara ng martial law ng kasalukuyang administrasyon. Marami hong bumoto pero isa ho si Franklin at ilang kanya mga kasamahan at nirarespeto natin ang kanilang pananaw pero suriin natin ang kanilang mga sinasabi. Sabi niya, tandaan ho natin na ang martial law ay ang pinakamataas na antas na sinasabing pagpapreserba ng ito naman ay ating kaligtasan din ng ating bansa at sino man sa pamamagitan ng paggamit ng mga militar or bagay na kung saan may suspension ho na writ of habeas corpus at iba pa niyan, kaya hindi normal to. At sa kanya nakakabahala raw kung isipin ng taong bayan. Yun hong sinasabi. At hindi raw ho pwedeng gawin ng martial law instrumento sa epektibong pangangasiwa ng ating gobyerno dahil hindi raw ho yung intensyon ng 1987 Constitution ang gumawa nito. Kaya paniwala ho ni tinatagalog ko ang sinasabi ni Franklin, tanggalin mo na yan, ba't nandyan yan? Baka magalit sa atin. Yung totoong Franklin na. Kanina, totoo. Wala ba tayong totoong Franklin dyan? Wala pa, okay. So, may paniwala ho sila na sabi ho nitong mga kumukontra ho ng martial law sa Mindanao na binigyan ho na wala daw hong factual na basihan. Kung susuriin talaga at the definition ho ng Korte Suprema at ito naman daw ang Korte Suprema talagang sinlinaw ho na yung pagbibigay ng dahilan sa martial law na meron ho talagang pag-aalsa sa publiko. Ito raw ho'y pag-aalsa laban sa gobyerno, wala naman daw ganun na para mabigyan ng dahilan ng pagbibigay ng martial, pag-idedeklara ng martial law extend sa Mindanao. Kaya ito hong pananaw ho nila. Mga boss, kayo ang pananaw nyo. Iba hong sitwasyon sa Mindanao kaysa rito. At kuminsan, alam niyo naman ho kasi, kayo sa opposition, kuminsan marami kayo nakikita. Sa bagay, ganoon naman talagang trabaho ng opposition ho natin sa Pilipinas. Kaya nga sila opposition, kontra lagi. Pag ikay sumapi na, puro administrasyon Kaya importante, meron ding opposition na nag-iingay. Kasi kuminsan, nakakabinging tahimik
pagpare-pareho na. So kinakailangan natin ng kunting ingay na pagbin itong saysay na mga nandyan sa oposisyon o yung mga kumukontra. Ay pangatuwiran din ho ng palasyo sa pamamagitan ho ng medial diyan. Ang sinasabi ho nito na ito raw ho na extended period ng martial law hindi po pwede na para kang magbubulag-bulagan daw. Doon sabi ho nito sa realidad na nagaganap sa Mindanao, sa gitna ng sinasabing rebellion doon, ay base doon sa mga, ito yung mga actual na rebellion na nandoon pa rin, nakaakma na lagi dyan. Pag binigyan mo mang dahilan, tulad ng nangyari doon sa Lanao, naging lerto na ho yung ating Pangulo dahil hotbed ho talagang yung lugar ng Mindanao. Kaya kayo dyan sa opposition, kayo mga nasa Luzon, kayo mga nasa Visayas, mumurahin kayo ng mga taga Mindanao. Kasi hindi nyo alam ang lugar nila at sila ay pabor din doon. Kayo mga mambabatas, mga senador sa Visayas at Luzon, manirahan kaya kayo sa lugar na kung saan makikita para makita nyo pag hindi nagkakalansingan yung mga bombolyas ninyo mga luslus. Tingnan natin kung magkakapagsalita pa kayo. Subukan nyo manirahan sa mga lugar na kung saan yung mga tao sa Mindanao wala ho sa kanila, mag-martial mas gusto nila, ganun panatili. Pero kayong mga mambabatas, kayong mga congressman o senador, nagsasalita kayo para sa mga taga Mindanao, sinusuka kayo Hindi nyo kasi alam ang mundong ginagalawan nila sa mundong puro kayong ngak-ngak, puro kayo daldal. Time for you to shut up!